So I know malamang sa malamang pinanood mo itong video na to dahil hindi mo pa alam yung trigger mo sa pagre-relapse mo sa NoFap journey mo. Okay. Yo, what's up? Nagbabalik. Panibagong video na naman dito sa channel ito. Medyo mga 3 months tayong di nakaka-upload dito. O siguro halos 3 months tayong di nakaka-upload. Dahil meron ako mga personal na dahilan. Marami din akong ginagawa at masama yung mga panahon dito sa amin. At wala din akong vacant na oras para makabideo dito, makafilm dito at makabalik sa YouTube at nakikipaglaban pa din ako mga bro. Pero bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusubscribe dito sa channel na to. Nagsubaybay dito sa channel na ito, 135 subscribers na to mga bro. I know it's usually hindi ako consistent dito na gumawa ng mga videos dito, mga topics. Dahil I know marami din ako mga ginagawa, yung personal na dahilan. So, inulit ko naman. Okay. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Diretsa na tayo sa topic. Itong video na to, bibigay lang ako ng 4 na trigger. 4 na gawain na nagbibigay sa iyo ng triggers na bakit tumantong ka sa pagre-relapse mo sa NoFap journey mo. Okay. So I know it's usually itong 4 na gawain. 4 na gawain na nagbibigay sa iyo ng trigger, it means hindi ito ibig sabihin na meron na akong freedom sa addiction ko. Kusa-kusa pa din akong lumalaban. Struggle pa din ako mga bro. I know it's struggle. Marami pang mga relapses pero hindi na katulad ng dati. So it's usually itong 4 na na-realize ko na gawain is bibigay tulong to sa akin. Dahil yung mga panahon na ikita ko yung realization dito, yung mga triggers na to is nakakatulong to para sa akin para mantong ako sa mga longest streak sa journey ko dito sa NoFap. Okay, yung una dito na gawain na nagbibigay sa iyo ng triggers is social media. Tama yung narinig nyo, social media mga bro. Real talk lang, if meron ka talagang porn addiction o PMO addiction, social media literal na kalaban sa'yo. Dahil ang social media mga bro, iba't ibang klase yung mga content doon. Especially dito sa Pinas. Dahil social media dito sa Pinas, puro kalaswaan niya. Yan yung nakikita ko sa social media pero hindi naman lahat. Nagdepende yan sa algorithm mo. Kahit not interested mo pa yan yung mga iba doon, yung mga sexual content, lalabas pa din yan. Pero I know it's usually yan yung trigger ko. Yan yung number 1 trigger ko sa pagre-relapse na bakit ako humantong sa pagre-relapse ko sa journey ko, yung social media. So well, base sa research, siguro probably alam mo na ang Pilipinas social media capital dito. Masasabi ko dito sa research, 80% to 90% ng entertainment dito. Pero ang kadalasan dito sa entertainment, mas nakikita sa percentage dito ang sexual content, mas nasasali pa doon sa entertainment doon, which is ang percentage ng sexual content dito sa Pinas, yung mga content dito sa Pinas lang is 70%, out of 90% pa yan. Yan yung nakikita ko sa research. Alam nyo mga bro, real talk lang, isi-share ko sa inyo, magpapakatotoo ako sa inyo mga bro, itong social media talaga mahirap to i-quit para sa akin. Hindi ko man-install o hindi ko dinidelete yung social media ko dahil dalawang rason yan eh. Una, ginagawa ko yan as a creation, not in consumption. Creation, it means gumagawa ako ng something productive sa social media, like content creation, like pagbebenta ng item, like pagninegosyo. Pangalawa dito, nagamit ko yung social media ko in a metrics, FB ads metrics. I know, FB ads, pagninegosyo, siguro parehas lang yon. Sa FB ads, it means ginagamit ko yung FB ads like gumagawa ng mga ads sa mga iba't ibang kliyente. Okay, yan yung dalawang reasons na yon. Magbibigay ako ng tip dito sa unang gawain na trigger. Ang mabibigay ko sa iyo na tip, kapag wala kang ginagawa sa social media mga bro, you have to quit it immediately. Hindi ka dapat magde-decide sa sarili mo. Huwag kang magdadapt sa sarili mo. I-quit it immediately. Pag meron kang ginagawa sa social media, malamang sa malamang, dito mo makikita na kailangan mo i-manage yung social media intake mo, usage mo, by through app block. Okay, ulitin ko, through app block. App block, it means isang klase na app na mamamanage sa'yo yung oras sa paggagamit ng isang apps na nakaka-distract sa'yo, like social media, like paglalaro. Nang mamanage din ito ng usage, phone count, time management o day management o week management. So meron akong link sa baba sa app block, so kailangan mo install. Old version to, so I know wala akong new version dahil mas magastos pa yon. Pangalawa ditong gawain, bibigay sa'yo ng trigger, alak at paglalasing mga bro. Oo, tama yung narinig nyo, alak at paglalasing. Tatanong ka sa akin, bakit nakaka-trigger sa pagre-relapse yung alak at paglalasing? So sabi ko dito, ang alak, nagbibigay sa atin yan ng pleasure. Pleasure yan.
Dopamine yan. Sa mga hindi pa naniniwala, dopamine yan. Dahil once na nagkukonsume ka ng alak, nagbibigay yan sa'yo ng pleasure sa utak at sa katawan. Nagtitrigger yung alak patungong relapse dahil tatlong rason lang. Okay, yung unang rason dito, mawawalan ka ng awareness. It means mawawalan ka ng awareness, hindi mo na alam yung ginagawa mo. Okay, try mo nga lalahanin yung nalasing ka sa alak at marami yung nainom mo. Di ba? Nawawalan ka ng moto. Wala kang respeto sa sarili mo at wala kang respeto sa kapwa mo. Okay, pangalawang rason dito, hangover. Okay, once na nalalasing ka, kinabukasan hangover ka. Malamang sa malamang pagod yung katawan mo. At it can lead you to relapse mga bro. It can be a tendency na mag-relapse ka at pinipili mo na lang mag-cellphone magdamag. Or siguro matulog o manood ng movie o nagkukonsume ka sa mga habits, nag-scroll ka sa social media. Yan yung hangover. Okay, yung pangatlong rason dito, brain fog. It means loading ka kumbaga. Nagiging lag ka kumbaga. Loading yung utak mo, parang wala kang sensitivity. Once na loading ka, malamang sa malamang easy sa'yo. Natatamaan ka ng urges. Easy ka na mapapadala ka sa urges. Mapapadala ka sa temptation. Dahil brain fog ka, lag ka at wala kang awareness sa sarili mo. That it can lead you to a relapse. So yan yung masasabi ko dito sa trigger. Yung alak at paglalasing. Well, magbibigay ako ng tip dito. Tip ko dito, if occasionally drinker ka o mahilig ka sa alak, pareha sa akin, mahilig ako sa alak, malamang sa malamang limitahan mo yung alak. Limitahan mo yung alak. Dapat uminom ka lang sa okasyon. Dapat 2 baso o 3 baso lang. Huwag kang gumaya sa iba na nagpapakalasing para sa alak, nagpapakajibog para sa alak, nagpapaka-chicks para sa alak. That's the reason why. Okay, sa mga hindi mahilig sa alak, gustong itry yung alak, so malamang sa malamang huwag mo nang itry. Kung hindi mo kaya yung alak, kung madali kang malalasing, malamang sa malamang huwag mong pilitin sarili mo. Huwag mong gayahin yung kaibigan mo na parang umasta na parang malakas sila sa alak. Huwag mong gayahin, huwag kang makipag-compete sa kanila kapag mahina ka sa alak dahil ikaw pa yung masasalba doon. Ikaw pa yung lugi doon. Once na ganyan ka, marami yung nainom mo, so relapse talaga. Relapse talaga, tapos bumabalik ka pa sa mga dating bad habits na ginagawa mo in the past. Well, pangatlo dito, I know magugulanta ka dito sa pangatlong gawain na nagbibigay sa iyo ng trigger, gaming. Okay, paglalaro ng mobile games. Hindi lang ito basta gaming, excessive gaming. You know, it's usually, siguro magagalit ka dito dahil sinali ko dito itong triggers na to. I know it's usually, wala namang masama sa paglalaro eh. Okay, real talk lang, walang masama sa paglalaro. Dahil ang paglalaro, nakaka-distract yan in a porn addiction. Diba? Yan yung mindset ng mga karamihan. Yung paglalaro, nakaka-distract yan para magka-strict ka from your porn addiction. Mas better pa daw yung paglalaro dahil ma-achieve mo yung mga yung mga task doon sa paglalaro ng mobile games. Pero doon, mas na brainwash kayo. So well, bakit ko to nasabi na nagiging brainwash kayo? For gaming. Okay, excessive gaming yung pinag-uusapan natin. Yung pagsobra sa paglalaro. Brainwash ako dito dahil meron akong napanood na video. Dahil yung mga panahon na naglalaro pa ako, yung mga sobra sa paglalaro like Mobile Legends, NBA 2K, like GTA, yung mga ganyang laro at yung mga ibang laro, hindi ko alam yung kung ano yung nilalaro mo eh. Yung mga ganyang laro, mas na-realize ko sa sarili ko, once na nasosobraan ako sa paglalaro, doon din ako napapadalas na meron akong urge eh. Din ako napapadalas na anong tawag doon, mas napapagod yung katawan ko, mas nawawala yung motivasyon ko sa sarili ko, mas napipil ko na meron akong brain fog sa sarili ko. Feeling ko na mas gusto ko pa na mag-procrastinate, maglaro na lang kaysa mag-focus ako sa mga task ko. So, yan yung nakikita ko sa sarili ko kapag nasosobraan ako sa paglalaro. At once na mas na-realize ko din, meron din akong napanood sa video sa YouTube, which is ang topic, ang title doon is kinokompara yung porn at yung gaming. Ayon nga ni Dr. Trishley, okay, si Dr. Trishley yung nasa video na yon. Napaliwanag ni Dr. Trishley na yung porn at gaming, double dopamine yan. Parehas dopamine. Dahil kapag nag-i-step up ka sa pag-quit ng porn addiction, malamang sa malamang magre-relapse ka talaga kapag nagko-consume ka pa rin sa mga ibang dopamine. Example ni Dr. Trishley, yung gaming, which it means mas na-realize ko sa sarili ko na bakit humantong ako sa pagre-relapse dahil sa gaming. Once nagko-consume ka sa isang dopamine, mas madadamay daw
yung ibang dopamine para mag-crave ka sa mga dopamine na yon. So yan yung sinabi ni Trish Lay. Realize ko sa sarili ko na ang gaming o excessive gaming nakaka-trigger yan para humantong ka sa pagre-relapse. Tip ko dito na mabibigay sa inyo kapag ikaw mahilig ka sa game, mahilig ka sa laro, ang mga sasabi ko dito kailangan mong limitahan talaga. Recommend ko sa iyo yung oras, siguro 3 to 4 hours siguro. Ang mas better na maglalaro ka. 3 to 4 hours consuming, okay lang yan. Wag lang 5 to 9 hours, 10 hours. So ganyan din ako dati. Nagkukonsume kapag naglalaro kami ng Mobile Legends. Nakikita ko sa sarili ko yon, na-realize ko yon. Kaya nga, tiniquit ko na yung paglalaro ng mga ganyan. Siguro probably 15 days na wala na ako sa paglalaro, sa pagmo-mobile games. So, taas na to. Nasa trigger, pang-apat na trigger, kumakain ka ng unhealthy foods, junk foods. So dahil kapag kumakain ka ng mga unhealthy foods mga bro, nakikita mo sa sarili mo na pinapatay ng mga unhealthy foods yung energy mo. Pinapatay dito, pinapatay dito. Mental at physical energy. Kasi mong alalahanin na kumakain ka. Siguro up to 3 burgers, up to 3 footlongs kumakain ka o nagkukonsume ka parati. O siguro 2 times o 3 times a week na kumakain ng mga ganyang mga pagkain. So try mong alalahanin doon. 'Di ba nagiging pagod ka, parang mabigat yung katawan mo. Okay, yan yung nakikita ko sa sarili ko. Dahil I know, nasasabi ko yan dahil naranasan ko yan. Dahil once na ako kumakain ng mga ganyang pagkain, mas nakikita ko sa sarili ko na mas bumigat yung katawan ko. At once na bumigat yung katawan ko, mas nagiging pagod yung sarili ko. Wala akong gana. Pinipili ko na lang na magpahinga. Once na pinipili ako na magpahinga, hindi din ako makatulog. Hindi din ako makatulog dahil sa stress eating. Okay. Dahil sa stress. Stress sa pagkain. Masasabi ko, ang tawag doon is stress eating eh. So, yan yung nakikita ko sa sarili ko. At it can leads me to a relapse. So, I know usually, mas nasasabi ko yon dahil marami na din ako nakikita eh. Marami din akong karanasan sa mga ganyan. Kung ako sa mga ganyang challenge, like kumakain ng mga burgers, yung mga hotdogs, like mga ganyang mga unhealthy foods, malamang sa malamang, nakikita ko sa sarili ko, mas napipil ko yon dahil mas pinaniniwalaan ko yung sarili ko eh. Dahil may mga iba dito na marami dang benefits na kumakain yung mga ganyang mga pagkain. Tataba ka raw, okay, tataba ka raw, fats lang, hindi muscle. Pero mas masarap pa din, mas blessing pa din na kumain ka pa din ng tama, kumain ka ng malinis o clean eating ka, tapos nagbabulk ka. So prutas at gulay lang yung solusyon dito para mag-improve yung gut health mo at mag-improve din yung nervous system mo para maka-recover ka agad sa relapse. Magpapakatotoo ako sa inyo, kung ikaw nakikipaglaban ka pa rin, so huwag kang mag-alala. If naghahanap ka pa rin ng lunas, naghahanap ka pa rin ng mga tips, naghahanap ka pa rin ng mga strategies, I just want to say you have to experiment your own body. You have to experiment yourself kung ano yung strategy na nagpapabagana sa iyo para maka-achieve ka ng longest streak sa NoFap journey. You have to experiment, you have to do your own research mga bro. Yan yung mabibigay ko sa inyo na tip. And that's the reason why wala na ako masasabi dito. Kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like tong video na to, paki-comment na rin kung kung meron kayong request dito na topic, gagawan ko. At paki-subscribe dito sa channel na ito for more videos pa about NoFap self-improvement. So, yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo sa panonood, sa pagkikinig ninyo. Marami pa din akong gagawin dito. So, salamat sa inyo. Bye. Stay safe.